Okay, grabe. Excited kami lahat. Grabe, pala si Kay, sobrang excited sa kwento mo. Alright, your real name is Ellie Jo. Ellie Jo. Okay. Pinagsamang? Elizabeth and Joseph. Yun. So, parents name? Post na nabalitaan ko, panganay. Sa Panganay. ilang magkakapatid. 13 lang. Very good, no? Masipag si Daddy. Yes! Hindi lang isang dosen, nagdagdan pa. 13, no? 13, Diba? yes, 13 po. Ay, grabe talaga. Okay. So, what do you do as creatives officer? I started as graphic artist din. Okay, Then, natuto na lang din doon ng multimedia design, ganyan, video editing. So, parang yung webpage, ikaw yung gumagawa parang ganyan. Nagme-maintain ng website, gano'n na rin. Wow, okay yun. Video editing, photo, ganyan. Alright. Video shoot, photo shoot, yan. Yun na rin ginagawa ko. Okay. Ganda-ganda ng profile mo ngayon, ha? Pero nabanggit kanina, ugly past, no? Kaya nga eh. Ano nga ako, ugly, ano kaya ang ibig sabihin? Ano ba yung nakaraan mo? Para naman malaman naming lahat, ano ba yung pinagdaanan mo? Ano ba yung nakaraan mo? Bakit nasabi nating ugly past? Ano ka dati? I'm a homosexual gay. Wow. Okay. Okay. Di ba, parang all of a sudden nanahimik sa room. Kaya nga eh. Talaga ba? Okay. So, okay. Pwede bang paki-elaborate kung ano ibig sabihin nun? Homosexual gay, actually marami na ngayong classification, di ba? May Okay. LGBTQ Okay, plus okay. R, Oo, ang dami. oo. Buong alphabet na po. Pero homosexual gay, ito yung mga lalaki Oo. na nagkakagusto sa kapwa nila lalaki. Oh, The same sex. Okay. So, So yun yung definition. Alright. So, kailan nag-start to? I think bata, puberty age, adolescent age, doon siya talaga nag-grow or Okay. parang boom. Oo. Eventually, bigla siyang lumala ng lumala. Oo. I think yun yung... So, pwede bang malaman, curious lang ako, if you're gonna like look back at what happened in your life in the past, meron ba mga factors na nag-contribute doon, ganyan? Ano ba yan? Parang bigla na lang bang ganon? O parang may mga nangyari ba sa kwento mo as a young person? Actually, recently ko na lang siya na-discover. No? Okay. Parang nagkaroon ako. I went through an Elijah House training kasi. Okay. Parang counseling workshop siya. And doon talaga natulungan ako na maintindihan ano ba yung roots. Actually, being an homosexual gay, Yeah. it's the fruit. Okay. But the root, yun yung kailangan nating ma-discover. And I discovered ano ba yung mga naging root ko, bakit ako nakapag-decide or I went through that decision to be an homosexual gay. Number one, I think for me, I have this condition, a physical, biological condition siya. Okay. This is not congenital. This is parang cause a trauma nung bata pa ako, nung Okay. baby pa ako, which Okay. caused me to have low testosterone level. Okay. So, physiologically, may factor na mababa yung hormones ko, Oo. yung male sex hormones ko. Kaya, Oo. like yung katawan ko, ang skinny ko, Yeah, ganyan. yeah. So, yung boses ko, inaaral kong palalimin Sa lalaki is testosterone, sa babae is Estrogen. Estrogen. And Alright. progesterone. So parang sa'yo, parang physiologically speaking, parang kulang sa sa male sex testosterone. hormone. Okay, okay. That's, I think, number one. Okay. Number two, fatherless figure. Okay. I think, buhay yung tatay ko. He's living now. Oo. Pero growing up kasi, he used to work abroad. Okay. So yung 13 na magkakapatid, nasa abroad pa yung daddy mo, no? Oo, nasa abroad pa po yung tatay Paano ko. pa kaya kung dito nakatira si daddy mo, no? Hindi natin joke masabi. lang. Okay, joke lang. Pero joke lang, okay. Baka miss na miss. Okay, so parang yun na, naging factor yun, yung sa physiological and then yung daddy mo, wala kang father figure, nakakontribute din yun. Okay, what else? Growing up kasi yun, since wala si dad sa Yeah. bahay, wala si papa, kasama ko mga tito, Okay, mga okay. tita actually, Yeah, puro mga yeah. tita, yung mga kapatid ng mama ko. Oo. Parang walang leader sa bahay na lalaki Okay. to guide me. Okay. And number three, I think, I was sexually abused when I Okay. was young. Okay. By the people na in-expect kong sana yung male leader na Oo. ilo-look up ko. Oo. They were the ones who abused me. Oo. And yung pang-aabuso Yeah. na nangyari sa akin when I was young, naging naging seed Yeah. that eventually grows Oo. into mas malalaking kasalanan. Like itong homosexuality where I went through lust, pornography and all. It's just the fruit. Pero I think yun yung mga So, factors in parang the what past. you're saying, lalo na yung parang yung pinaka-ultimate dyan, napansin ko yung abuse no? So, can you honestly say na dahil doon, parang naging talagang massive yung effect sa'yo na nagkaroon ka ng desire ngayon to, like, yung mag-pornographic materials? Homosexuality is a gender preference. Okay. Meaning, when we say preference, pinili mo siya. Okay. It's my personal decision to do Alright, it. okay. Yung mga sinabi kong factors, they are just
contribution ng environment eh. Pwedeng sabihin kong gano'n, like physiological, Okay. wala yung father figure na ina-expect mo, that's environment. Pero the personal decision, sa akin pa rin eh, Yeah. napiliin ko yon. I think one factor din kung bakit pinili ko Wait yun. lang. Pero Sige. powerful yun. Parang gusto ko yun na. Parang gusto ko yung sinabi mo na at the end of the day, it's still a It's still a personal decision. So parang Walang pinanganak na bakla, walang pinanganak na homosexual, okay. lesbian, walang So parang pinanganak choice na pa rin. Ganun. Yes, Parang it is hindi a mo pwedeng choice. sabihin, hindi kasi kulang ako ng testosterone, kaya ako naging hindi pwede yun. No? Hindi. So parang what you're saying is it's still a personal choice. It's still a personal Wow, choice. That's powerful. Okay. So yun. So inaamin mo na in the past pinili mo yun. Yes, I did. Okay. And so dahil pinili mo yun, ano nangyari? Anong nangyari sa'yo? Nagbe-makeup ka ba? May mga ganun ba? Hindi ako umabot sa like cross-dressing. Hindi ka naman, ako umabot ng ganun. hindi ka- Siguro yung mga skinny jeans na Skinny purple, jeans. Okay, mga ganun. okay. Eyeliner, bangs na mahaba. Really? Okay. Never ako nag-crew cut or itong mga 2x3 sa school. Lagi Oo. ako nakukultapan kasi sobrang Okay. haba ng hair ko. Okay. Dalagang Pilipina dati. Sorry, bago pa dalagang Pilipina, may dalaginding. Hindi, pero nakaka-amaze nga kasi walang ka-trace-trace eh. Parang, Praise God. Ay, Di ba? 180 degrees Hindi, agad no. mag-change. Ako, talagang ano. Anyway, nagkaroon ng abuse. Anong age yan? 7, 8, 7. Okay. 9. Tapos, ang nag-manifest siya, yun, yung mga eyeliner, ganyan. So, mga ano to, high school? High school. High school, okay. Nung high school ka, yun na ba yung pinaka-ultimate na manifestation, yung eyeliner? O meron pa bang mas... The extreme is eventually naging abuser ako eh. Okay. I had, So, did you have relationship with... I do have. y- Nagkaroon ako ng sexual relationship. Okay. Wow. Same sex. Wow. Okay. Parang boyfriend, ganon. Okay. Tapos... Simula sa textmate. Okay. So, umabot na talaga sa ganon. Alright. Wow. Okay. Grabe sorry pinaproseso ko pa eh. Okay. And I'm sure yung live audience natin talagang manghang-mangha eh. Parang, Shock sila eh. energetic yung mga yan eh. Kaya nga eh. Oh, ngayon talagang talagang... Parang gusto maglagay ng way. Hindi, pero praise the Lord kasi hindi nagtapos dyan yung kwento. Amen. Okay, so umabot sa ganung level. Tapos yun na nga, tapos paano yun talaga pag nakakita ka ng guy, parang kasi sa yung mga lalaki, especially nung single pa ako Yes. Siyempre pag nakita ka ng girl, parang uy, na-attract ka sa girl, di ba? Lalo na pag, so kayo, I mean, you experience that, yung na-attract ka sa guy. Yes. Okay. Puro girls yung mga barkada ko nung high school eh. Okay. Eh meron kami sinyasan, sisenyas kaming ganito. Oo. Means alert. Alert, may gwapo sa paligid. Gagano Oo? kami. Yeah. Uy, alert yun, ganyan. Tapos, ilang okay. degrees? 12 degrees. Tuturo Okay. namin kung saan. Okay. Yun. I think parang, and to the point na parang every year meron akong pinapakilala sa mga friends ko na, uy, may bago kong crush. May bago kong ka-text, may bago kong, Yeah. may So what happened? What made you like change your mind? And sabi nga sa Bible, yung magkakaroon ka ng bagong mindset. Anong nangyari? It started when I was in 4th year high school. Okay. Na-invite ako nung isang classmate ko na Oo. umattend ng church nila. Alright. Where Okay. I'm in right So now. gusto ko yun. So all of a sudden, somebody invites you to go to a church. Mm. And then what happens in the church? Kasi since I grew up in a Christian family, Okay. tapos nung lumalaki ako, parang naging wayward ako eh. Okay. Nag-church hopping ako, Okay. barkada. But that moment when I entered the church, Oo. nung makabalik ulit ako sa isang Christian church, Okay. doon ko na parang na-feel yung embrace eh. Parang So you experience God's encounter, love. yeah. Encounter Alright. love na parang sinasabi na, welcome home, nak. Welcome back. Wow. Yun yung feeling ko talaga. Na parang umiiyak ako na parang, we're singing this song na parang, I will live to love you. Tapos umiiyak ako. Oo. Parang hindi ko alam kung bakit. Tapos Oh. tinitingnan ko lang yung sa projector, yung lyrics, umiiyak ako. Tapos parang na-realize ko na parang, I'm home. Okay. Parang ganun yung feeling. So wait lang. So yun yung narinig mo kay Lord. Parang Yeah. welcome home. Welcome home. So wala kang narinig na, uy, magbago ka na, ganun. Wala Parang sabi lang ni Lord, welcome home. Grabe, no? I think that's, yun yung power ng love ni Lord, no? Parang, it is really the love of God that, parang wala man siyang, no? Parang, mamahalin ka lang yan, tapos parang yun yung nakakapagpabago sa'yo bigla, ano? Parang, so what happened next? That time, I accepted God. Yun Okay. yung moment na, Lord, I want you to be my Lord and Savior. Alright. It's the moment na, kahit pala lumaki ka sa Christian family, Oo. your relationship with God, it's a personal decision. Personal pa rin, eh. Parang- Parang your parents cannot make the choice Yeah. for you. Oo. Totoo yun. So doon ka palang nag-decide talaga, Doon Lord, pa lang I'm ako gonna give you my life, you're gonna be my Lord, and you're Yes. gonna be my Savior. Yun yung moment na yun. Then parang, doon ako na-start na mag-seek talaga kay God. Ano ba Okay. yung, Lord, ano ba yung
design mo para sa akin, Oo. what's your plan for me, Oo. mga tipong ganyan. And yun, naging regular akong umaattend sa church. Oo. Then, start na ma-introduce ako sa campus Okay. as parang sub na teacher Yes. as sa Bible study sa mga campuses. Okay. Pero dumating yung point na parang humaharap ako sa mga kabataan, Oo. sa mga students na yan. Oo. Tapos, I'm preaching word, nagsishare ako ng word ni God. Yeah. Pero, pag hindi na nila ako harap, may iba pa rin akong buhay. May dati pa rin akong buhay. Oh. Eh, parang ang feeling ko that time, parang ang hypocrite ako naman. Oo. Parang meron akong dual personality na pagkaharap ko yung mga... Pag nag-minister ka sa mga youth, parang Oo. mag-preach ka ng word. Yes. Pero pag hindi mo sila kasama, parang Bakla ulit tayo. Oo. Rampa ulit. Okay, alright. So, linawin lang natin, no? So, parang sinasabi mo, yung transformation mo was not overnight. It wasn't it Okay, overnight. hindi naman siya. yung pagkasuko mo kay Lord, talagang mabilis yung ano. So, what you're saying is, proseso pa rin pala. Proseso siya So, it took talaga. some time before you talagang, kasi ngayon talagang walang kabakas-bakas eh. So, so ibig sabihin talagang hindi naman pala after 1 week, nagbago ka or after 1 night. So, ibig sabihin, dumaan ka pa rin dun sa process of ano. So I think that's something that we need to highlight kasi nga parang minsan pag meron tayong mga friends na yun nagse-struggle sa identity nila, parang pinipili, oh sige na Christian ka na, magbago ka na, gano'n, tapos ma-pressure pala sila. So parang kailangan din tayong maging compassionate enough to understand na it will take a process. Tama. Right. So in your case, how long? Ilang years yung proseso na yun? Not until nung bago ako graduate ng college, dinala ako ni God sa punto ng buhay ko na I almost died. Okay. Nagkaroon ako ng isang karamdaman, it's okay to share, di ba? Nagkaroon ako ng pulmonary tuberculosis nung Okay. time na yon. Yung pulmonary tuberculosis kasi, pag nagkaroon ka na, ilalayo ka sa lahat ng tao. Okay. Actually, social person ako eh, parang tipong, darling of the crowd na pag Oo. dumaan dyan, hi friends, ganyan. Pero nung dumating ako sa puntong ganon, tinanggal ni God lahat ng social life ko, yung mga kaibigan ko, hindi ko sila pwede makasama. I can't even go to church. Kasi Hindi nga ako- nagkasakit ka. Nagkasakit ako nung time Okay. na yon. Tapos, even sa bahay, imagine Pastor Ru, yung utensils ko, kailangan Hiwalay, no? nakahiwalay. Oo. Nakahiwalay sa family members ko. Even tulugan ko, isolated ako at that time. Oo. So parang, I realized, sabi ko, ala Lord, eto ba yung consequence ng ginagawa ko? Oo, Na yung sinasabi mo tinanggap parang, na kita, pero Oo. eto pa rin ang buhay ko. Parang ganon. Yes. So parang ginigising ka ngayon ni Lord. That moment, I think ayun yung deciding, turning point talaga Yun sa na buhay talaga. ko. Na nag-decide ako na parang, kasi I almost died nga. Sabi ko, parang umuubo ako ng may dugo or sa sneeze ko. Pagdura ko, ganyan, may dugo. Parang halos sa kakaubo ko, isuka ko na yung baga ako sa OA. Okay. Pero, I think nung moment na gano'n, I realized na parang, sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng mamatay na yung mga taong kilala ako ngayon, hindi nila malaman kung ano yung buhay ko dati at kung paano mo ako binago. And at the same time na, Lord, I cannot die na yung mga taong kilala ko dati, yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko, hindi ako pwedeng mamatay na di nila nalaman kung Alam ano mo, yung ginawa mo sa Habang buhay ko. sinasabi mo, naalala ko yung isang verse sa Bible, yung I will live and not die. And I will declare the goodness of the Lord. No? Amen. Parang hindi ka pa tapos yung purpose mo, hindi pa tapos yung mission Totoo. mo. So in short, natapos yung sakit, God healed you, Yeah, God healed me. and Parang now you're 7 sharing, years. yeah, 7 you're years ago sharing na your yun. testimony to all of us. Amen. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Okay. Grabe, powerful. So now you're in the ministry. You're Yes. serving the young people. Okay? So nag-share ka rin sa kanila. At I'm sure marami ang nabibless sa buhay mo dahil talagang walang imposible kay Lord. Amen. Yeah. Right now, I'm gonna give you an opportunity to talk to, siguro unahin natin, ano ba yung ikaw, coming from you, ano ba yung mga dapat naming gawin? Ayan, para matulungan namin yung mga friends namin nagsa-struggle. Listening without judgment. Okay. Very very important 'yun sa akin. Na parang ikwento mo lang anong nangyayari sa Oo. Kasi sabi ko nga kanina, homosexuality it's a fruit. Okay. Hindi siya yung Hindi yung root. source talaga, hindi siya yung root. Oo. And eventually pag nakikwento siya, ma-realize mo, ito pala, fatherless pala siya. Broken-hearted pala siya. Kaya siya nag-resort sa ganong decision. And yung without judgment, yung parang sabi mo na, porque inaccept niya na si God, magbago ka na, ganyan, magugunaw na ang mundo, darating na ang Panginoon. Yeah. And pain, yung mga hurt people, pag sinabihan mo silang gano'n, lalo silang lalayo. And I think discipline without relationship
leads to rebellion. Kung wala kayong relationship nung tao, kahit anong sabihin mo sa kanya na pagtuturo, kahit anong sabihin mo sa kanya na ito gawin mo, kahit magplano tayo ng gagawin natin, pero kung wala kang relationship and you're not a good listener, Okay. kung hindi mo kayang, alam mo yun, iproseso. Alright. Yeah, makinig. Right? Yes? Makinig? Yes. Love, relationship. Okay, last na lang. Last na lang. Yung mga friends natin nagsa-struggle, meron ka bang may advice sa kanila? Ayan, to my fellow or kung sino man yung mga dumaan or dumadaan sa ganitong sitwasyon, it takes readiness and acceptance. I-allow mo si God na maging Lord ng buhay mo, to be na maging siya yung savior ng buhay mo, kasi you can't do it all alone. Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, hindi mo kayang mag-decide ulit ng bago, kasi may mga bago ka ng may mga bago ka ng preferences. But if you will just allow God, He is a God of many chances. He can transform you 180 degree. Amen. Not even a hint na meron na naging ganito ka, na naging ano man yung naging past mo. Si God hindi siya tumitingin sa kung ano yung naging nakaraan mo, ano mo yung mga maling decisions mo. Yeah, we are not bad people, though we made bad decisions sometimes, but we are not bad people. And God is looking at us as His child, as His beloved. Tayo yung makita natin, yung identity natin na kung ano yung sinasabi ng Bible, ano yung sinasabi ni God. Hindi yung dinidikta ng mundo, hindi yung dinidikta ng nararamdaman mo, kasi your heart is puso. Napaka-deceiving ng puso natin. If you just follow your heart, mapapariwara ang buhay mo. Or that's what I'm telling you. Pero if you just allow God, sabi nga ng tagline natin dito, let go of your past, yung mga dati mong ginagawa, mga kasalanan mo, and let God be the driver talaga ng buhay mo. Sumakay ka lang sa passenger seat ka lang. Amen. And you just allow God. Very good. Ako hindi, something to add lang, Pastor, sorry kung wala na tayo time, but ako, ganun yung feeling talaga sa akin ng time na yon, na parang, Lord, sige, baguhin mo ako. Bahala ka na. And God will not disappoint you. Though masakit, though alam mo yun yung pagtatabas ng mga sanga-sanga natin dyan, the pruning, sobrang sakit talaga. And it will take overnight lang talaga. Pero, pag nakita mo yung bunga, pag nakita mo yung dati, at kung saan ka dinala ni God ngayon, it's really amazing. God is really alive. God is really living and is changing lives. Amen. Yun po, Pastor Ru. Alright, very well said. Palakpakan po natin. Hi, Ellie, ganda. Powerful talaga. I'm sure you are all blessed and you are all inspired. And yun na nga, shout out to all our friends who are struggling right now. Hindi lang po sa area na yun. Lahat naman may struggle, lahat naman may mga hindi magandang pinagdaanan. And yun na nga, our God is a God of grace. And nothing is too difficult for God. So huwag mo sabihin na ganito, kaya tayong baguhin ni Lord, you know. All you need to do is to surrender to Him. Sabi nga ni Ellie, salamat sa pag-remind. Let go and let God be the driver of your life.